Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 611 hanggang Kabanata 620. Kabanata 611. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, huminto si Go Eunjang sa kanyang paglalakad, dahan daw ang lumingon, malamig na tumitig kay Yehan, at sinabi, ano ang kinalaman mo dito? Sa pagkakaalam ko, ikaw ay inakusahan ng itim at puti ngayon. Kung hinahabol at pinapatay mo ang iyong sarili, hindi mo mapagtatanggol ang iyong sarili, kaya anong karapatan ang mayroon ka para akusahan ako? Sabi ni Yehan, malalaman mo rin kung kwalipikado ba ako o hindi. Kung hindi ka nagmamadali, maaari kang umupo at pakinggan ito. Hindi ka naman masasaktan. Marahil ay matutulungan kita na makapasok sa core ng pamilya Go at hayaan ka pang umupo dito. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Go ay ilalagay si Go Eunxiao sa ilalim ng iyong mga paa. Ang laki naman ng tono mo. Muling umupo si Go Eunjang nang may pang-iinsulto, at sinabi, ngayon, ikaw ay isang daga lamang na tumatawid sa kalsada sa Xiangjiang, marahil bukas ay mamamatay ka sa kalsada, bakit ka ganyan kakumpiyansa? Ang kumpiyansa ay karaniwang nagmumula sa lakas. Ngumiti si Yehan. Ngayon, gusto ko lang itanong kung gusto mong sumali sa core ng pamilya Go. Gusto mo bang maging pinuno ng pamilya Go? Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mo, ikaw ay isang napaka-talented na tao. Ang ambisyon ay isang henyo rin na umaasang makilala ng iba. Ang dahilan kung bakit mo isinuko ang iyong mataas na sweldo sa ibang bansa at bumalik sa pamilya Go ay dahil gusto mong patunayan ang iyong sarili sa pamilya Go. Ngunit nakakalungkot, kahit na ikaw ay natitirang tao, hindi ka pa rin makikilala ng pamilya Go bilang isang anak na hindi lihai mo. Sa pamilya Go, sapat na si Go Eunxiao, hindi mahalaga kung mayroon ka bang Go Eunjang o wala. Nang marinig ito, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Go Eunjang. Marahil, nasabihan na siya ng mga salitang ito at naging manhid na. Alam niya kung saan ang kanyang kahihiyan. Bastard, ito ay isang nakakahiyang titulo. Dahil dito, madidiscriminate na siya. Sinabi mo iyan, posible bang mayroon kang paraan para makapasok ako sa core ng pamilya Go at umupo pa nga sa posisyon ng pinuno ng pamilya Go? Titig na titig si Go Eunjang kay Yehan, gusto niyang makita ang batang lalaking ito na naglakas loob na magsabi ng ganoong bagay kung ano ang maaasahan. Siyempre, sabi ni Yehan, ngayon, dapat mong sabihin sa akin kung paano ka makapasok sa core ng pamilya Go. Ang mga bagay na ito ay kailangang gawin ng sunod-sunod. Sabi ni Go Eunjang, sige, pagkatapos ay titingnan ko kung mayroon kang kakayahan. Kung gusto mong makapasok ako sa core ng pamilya Go at magkaroon ng karapatan na magsalita sa pamilya Go, maliban kung ibibigay mo muna kay Go Eunxiao ang 10% equity na nakuha ko, at gamit ang 10% na stake na ito, pag-usapan natin ang ibang mga bagay. Walang problema, matutulungan kita ngayon. Matapos magsalita, kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at nag-dial ng isang numero. Hehe, bihira ka lang tumawag sa akin ng personal, nakaranas ka ba ng anumang problema sa pagkakataong ito? Sa kabilang linya ng telepono, tumawa si John. Sel Senador. Sabi ni Yehan, Paul John, naging abala ako kamakailan. Dumaan lang ako sa isang malaking aksidente, kaya wala akong oras para makipag-ugnayan sa iyo. Talagang gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay sa pagkakataong ito. Magkaibigan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang kahirapan. Paul John, sabihin ko na lang ng diretso. Narinig mo na siguro ang Guo's Jewelry sa Xiangjiang. Gusto kong kunin ang 10% stake sa Go Eunxiao, ang tagapagmana ng Guo's Jewelry. Nagtataka ako kung kaya mo ba iyon. Guo's Jewelry, 10% ng equity. Sabi ni Old John matapos mag-isip ng ilang sandali, walang problema. Bigyan mo ako ng 2 araw, wala ang aking pundasyon doon, kailangan kong humingi ng tulong kay Mike sa bagay na ito, siya ang executive president ng TINIA sa Timog Silangang Asya, sa kanyang tulong, makukuha ko ang 10% ng mga shares nang hindi napapansin ng sinuman, at isulat ito sa ilalim ng iyong pangalan. Sabi ni Yehan, Paul John, maraming salamat. Maglalakbay ako ng espesyal sa Europa para makita ka kapag natapos na ang mga gawain sa Huaxia.
Tungkol naman sa 10% equity, hindi mo na kailangang isulat ito sa ilalim ng aking pangalan, isulat mo na lang sa pangalan ni Go Yunjang. Sige, walang problema, makikinig ako sa iyo at hihintayin ang aking magandang balita. Matapos sabihin ito, sabay na ibinaba ng dalawa ang telepono. Sa oras na ito, tumingin si Go Yunjang kay Yehan ng may kaunting pagtataka. Posible bang talagang may paraan si Yehan para tulungan siyang makuha ang 10% equity sa kamay ni Go Yunxiao? Kahit si Li Xinran ay medyo naguluhan, kanino humingi ng tulong si Yehan. Bago matapos ang usapin, nagsimula silang talakayin kung kaninong pangalan dapat isulat. Ibinaba ni Yehan ang kanyang telepono at sinabi kay Go Yunjang, sa loob ng 2 araw, ang 10% equity sa kamay ni Go Yunxiao ay ililipat sa pangalan ng iyong Go Yunjang. Gamit ang 10% na equity na ito, sa tingin ko alam mo na ang gagawin mo. Titig na titig si Go Yunjang kay Yehan, at sinabi, kung ganoon, kahit na makuha ulit ni Go Yunxiao ang proteksyon ng pamilya, magiging isang walang silbing tao siya na hindi na magagamit. Gagamitin ko ang 10% equity upang akitin ang aking mga tiyuhin na uhaw sa kita at hayaan silang suportahan ako bilang susunod na pinuno ng pamilya Go. Siyempre, ang kondisyon ay talagang makuha mo sa akin ang 10% equity. Magandang ideya na akitin ang isa't isa gamit ang mga benepisyo. Tumango si Yehan at sinabi, tungkol naman sa 10% equity, maaari kang mapanatag na ito ay mapupunta sa iyong mga kamay sa loob ng 2 araw. Ito ang aking business card. Lumapit ka sa akin kung may kailangan ka. Matapos magsalita, hinailan ni Yehan si Li Xinran para tumayo at umalis. Nang makita ang likod ni Yehan, nagbago ang ekspresyon ni Go Yunjang. Bigla siyang tumayo at tumingin kay Yehan at nagtanong, kung talagang tutulungan mo akong umupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya Go, ako, Go Yunjang, ay susunod lang sa iyo. Hindi lumingon si Yehan, sinabi niya, dito, wala akong mga tauhan, mga kaibigan at kapatid lang. Gusto kong makipagkaibigan ng buong puso. Umaasa ako na balang araw ay magiging tunay na kaibigan tayo. Go Yunjang, may mali lang akong sinabi, mas malakas ka kaysa kay Go Yunxiao. Mas magaling ako kaysa kay Go Yunxiao. Nang makita ang likod ni Yehan, kumislap ang mga mata ni Go Yunjang ng nakasisilaw na liwanag. Ito ang unang taong nagsabi ng ganoong mga salita sa kanya at nakilala ang kanyang kakayahan. Yehan, kung tapat ka sa akin, ako, Go Yunjang, ay hindi ka bibiguin. Ligtas si Go Yunjang dito, ano ang gagawin mo sa susunod? Sa sasakyan, nagmamaneho si Yehan, at nakaupo si Li Xinran sa co-pilot at nagtanong, nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi. Ayon sa impormasyong ibinigay sa akin ni Ziyang Xian, si Go Yunxiao ay isang talento, ngunit ang kanyang tanging kahinaan ay ang pagkabaliw. Mapagmataas at mapagmalaki, sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilya Go upang protektahan si Director General Jiang, at sa mga protesta mula sa iba't ibang asosasyon sa mga lansangan, dapat niyang naisip na wala akong magagawa sa kanya sa Xinjiang, at naisip din niya na lutisin ko ang problemang ito para sa bagay na ito, magsisimula ako sa mga underground forces muna, ngunit inilipat ko lang siya muna at pinabayaan siyang mawala ng lahat. Ang turnover ay bumagsak, at walang oras upang bigyang pansin ang mga gawain ni Jiang, kaya ang pamilya Go ay nawalan na ng tiwala sa kanya. Sa ganitong paraan, pagkatapos makontrol ni Go Yunjang ang 10% ng mga shares, magiging mas madali ang lahat. Marami ka bang tao sa kamay mo ngayon? Tanong ni Li Xinran. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi mo kailangang gamitin ang aking mga tao para gawin ang mga bagay na ito. Napakagaling ni Ziyang Xian. Hindi mo siya hahayaang manood lang at hindi gumawa ng kahit ano, tama ba? Nang marinig ito, ngumiti si Li Xinran at sinabi, talagang isang matalinong tao ka, puno ka ng mga diskarte. Oh, walang paraan, kung hindi ako masama, paano ako makakakuha ng paninindigan sa Xinjiang? Hibet balikat ni Yehan, at matapos sabihin ito, agad na tinawagan ni Yehan si Ziyang Xian at sinabi, Mr. Ziyang, may isang bagay na gusto kong tulungan mo. Kabanata 612. Hehe, Mr. Ye, sabihin mo lang po. Sa kabilang linya ng telepono, magalang na nagsalita si Ziyang Xian. Matapos makipag-usap kay Yehan, nakaramdam si Ziyang Xian ng isang likas na takot sa kanyang puso. Isang kutsilyo, ang kutsilyong ito ay maaaring pumatay sa kaaway, at maaari rin itong pumatay sa kanyang sariling tao. Sabi ni Yehan, gusto kong sirain ang storefront ng kumpanya na pinapatakbo ni Go Yunxiao. Mas mabuti pang sirain ang reputasyon, magalit si Go Yunxiao, at mawala ng tiwala ang pamilya Go sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Ziyang Xian, simple lang,
kailangan ko lang na bumati mamaya, at agad na mag-iimbestiga ang isang tao, at bukas ay nasa mga headline na sila ng balita. Iyan ang pinakamaganda. Sa pagkakataong ito, pagsisisihan niya ito. Malamig na ngumiti si Yehan. Mr. Ye, ang mga pangunahing club. Nauutal na sinabi ni Ziyang Xian. Sa ngayon, ang mga tao mula sa mga pangunahing club ay nagpoprotesta sa mga lansangan. Mayroong 10,000 tao na nagdudulot ng malubhang pagsisikip ng trapiko. Walang sapat na pulis sa gilid, at pagkatapos mahuli ang isang pangkat, palalayain sila pagkatapos ng maikling panahon. Kung magpapatuloy ang siklong ito, hindi na ito opsyon. Agad kong aasikasuhin ang bagay na ito, kahit na ito ay napakadugong. Ibinaba ni Yehanhang ang telepono ng may ngiti, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lee Xinran na nakaupo sa co-pilot at sinabi, Miss Lee, gusto mo bang sumama sa akin sa masamang tao? Pumunta sa ibang lugar. Bakit, gusto mo rin bang maging isang taong may madugong kamay? Inikutan ni Lee Xinran ang mga mata ni Yehan at sinabi, natatakot akong wala akong oras ngayon. Hiniling ng aking ama na bumalik ako at makipagkita sa kanya. Mukhang alam niya ang mga kamakailang pangyayari, kailangan kong bumalik. Mr. Lee, nakatuon ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, sige, dadalawin ko ang bahay ng kanyang ama kapag natapos na ang bagay na ito. Nang marinig ito, inikutan ni Lee Xinran ang kanyang mga mata at sinabi, bakit ka dadalaw sa aking ama? Sa tingin ko masama ang intensyon mo. Ngumisi si Yehan, at sinabi, paano naman? Mukhang hindi makatwira na hindi dalawin ang iyong ama kapag nakarating tayo sa 3 ektaryang lupaing ito sa Xiangjiang. Madulas ang dila, paalalahanan mo na kita. Bago ka pumunta para makita ang aking ama, mas mabuti pang ayusin mo ako. Hindi ako tumango. Walang silbi ang pagpunta mo para makita ang matanda. Hindi siya nakikialam sa aking pribadong buhay. Ang aking pagpili. Sa huli, siya ang pipili. Prangka at walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lee Xinran. Nang marinig ang prangka at walang pagtatakip na mga salita ni Lee Xinran, biglang nagpreno si Yehan at huminto sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa gilid ng mukha ni Lee Xinran, nakangiting naglalaro, sumandal at sinabi, kung ganoon, hindi ko alam kung paano ito maituturing na isang pag-aayos para sa iyo, Miss Lee family. Nang maamoy ang panlalaking hininga na nagmumula kay Yehan, lumingon si Lee Xinran, at nagkatinginan silang dalawa na may 2 o 3 sentimetro lang ang pagitan. Kung lalapit pa sila, halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. Sa oras na ito, dahan-dahang sumulong si Yehan at patuloy na lumapit kay Lee Xinran. Nang makita ito, gumalaw ang mga pilik mata ni Lee Xinran, nanginginig at dahan-dahang pamipikit, naghihintay na lumitaw ang eksena sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, pagkatapos lumipas ang mahigit 10 segundo, wala nang nangyari. Kakaiba ang pagmulat ng mga mata ni Lee Xinran, at pagkatapos ay nakita niya ang isang nakangiting mukha, at ang masamang ngiting iyon ay agad na nagpamula sa karunungan ng Diyosa ng negosyo na nagsama ng kagandahan at kagandahan. Miss Lee, masyadong agresibo ka ba? Mukhang wala akong ganoong pag-iisip ngayon. Ngumisi si Yehan, nang makita na ang dating kalmadong mukha ni Lee Xinran ay namula agad, alam niyang na-rape siya ni Yehan. Niloloko siya. Bumaba ka sa kotse. Titig na titig siya kay Yehan gamit ang galit na magagandang mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na parang gusto niyang kainin ang mga tao. Sige, may utos ang kagandahan, kaya kailangan kong sumunod, ngunit bago ako umalis, mangyaring tuparin ang nais ni Miss Lee. Matapos magsalita, sa ilalim ng galit na mga mata ni Lee Xinran, direktang hinalikan ni Yehan ang kanyang mapupulang labi ng bahagya, at pagkatapos ay tumatawa, binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba, sumakay sa isang taxi at umalis. Ang bastardo na ito. Hinawakan ni Lee Xinran ang kanyang mapupulang labi, umupo sa driver's seat, tinapakan ang accelerator at sumugod palabas. Kinabukasan, isang balita na nagulat sa Xiangjiang ang nai-broadcast sa TV. Ang Guo's Jewelry, isang higante sa industriya ng alahas sa Xiangjiang, ay nalantad na gumagamit ng pandaraya, na nag-e-extract ng mga diamante na mababa ang purity bilang peking, at gumagamit ng jadeite na pinoproseso mula sa basura ng hilaw na bato upang gumawa ng alahas. Ang balitang ito ay nalantad, na agad na nagdulot ng galit ng publiko at mga mamimili, na tumakbo sa pintuan ng Guo's Jewelry at nag-ingay, humihingi ng pagbabalik ng mga kalakal. Maraming mga tindahan at kumpanya ng Guo's Jewelry ang direktang naharang ng mga tao, na nakakaakit ng isang malaking bilang ng mga manunood, walang paraan upang ipagpatuloy ang negosyo. Bastardo, Ziyang Xian, ang matandang bastardo na ito ay talagang niloko ako. Sa isang gusali, nagalit na itinapon ni Guo Yunxiao ang lahat ng mga dokumento sa mesa, na may madilim na mukha.
Dahil sa bagay na ito, marami nang tumawag sa kanya sa pamilya, at mayroon silang malalaking opinyon. Kung malulutas ang bagay na ito, isang araw mamaya, mawawala ng 10-10 milyong dolyar ang pamilya Go sa New Territories. Mahigit sa isang dosenang mga opisyal na nasa mataas na antas ang nakatayo sa opisina at hindi naglakas loob na magsalita. Ang ilalim ng gusaling ito ay naharang ng mga mamamayan, at maririnig pa rin ang ingay mula rito at sa itaas. Kaharap ang sitwasyon na ito, kahit na lumabas sila upang pabulaanan ang mga tsismis walang paraan, dahil pinatunayan ng opisyal na gumagawa sila ng mga peking at mababang kalidad na produkto upang lokohin ang mga mamimili. Ang galing ni Yehan, ang bilis talaga ng aksyon. Ang unang apoy ng equity ay hindi pa nag-aapoy, ngunit sinindihan muna niya ang pangalawang apoy. Sa pagkakataong ito, dapat na galit ang aking kapatid. Pinanood ni Go Eunjang ang balita na nai-broadcast sa TV, na may pang-iinsulto sa kanyang mukha, at ininom ang pulang alak sa kanyang kamay. Ngayon, kailangan lang niyang maghintay ng tahimik para sa resulta ng unang apoy ni Yehan. Panahon na para magpakita siya. Gayunpaman, nang si Go Eunshao ay nasa ilalim ng presyon ng lahat ng partido at nagkaroon ng sakit ng ulo tungkol sa negatibong balita ng Wolves Jewelry, isang digmaan na walang pulbere ay nagsimula na sa stock market. Ang kumpanya na pagmamayari ng Eunshao Holdings ay unti-unting kinakain. Kahit na natuklasan na ng mga tao sa ilalim ng mga tauhan ni Go Eunshao ang penomenong ito, si Go Eunshao, na sobrang galit, ay hindi na nakikinig sa anumang bagay. Sa ngayon, hanggat ang mga tao sa ibaba ay nag-uulat sa kanya tungkol sa mga gawain ng kumpanya, sisigawan siya, at nagtatago siya sa opisina ng mag-isa. Patuloy na umiinom ng pulang alak. Dahil sa bagay na ito, mas marami pang tao sa pamilya ang hindi nasisiyahan sa kanya. Kahit na ang matanda ng pamilya Go na nagsimulang magbigay ng kapangyarihan sa kanya ay nagsimulang magtanong tungkol sa bagay na ito. Hayaan siyang maayos na hawakan ang bagay na ito, kung hindi ay magagalit siya. Mahirap garantiya ang katayuan ni Go Eunshao sa pamilya Go. Sa ngayon, nakakaramdam ng hindi pa naganap na krisis si Go Eunshao. Kung hindi maayos na mahawakan ang bagay na ito, malamang na mawala ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya. Walang paraan upang harapin ang mahirap na bagay na ito, ngunit walang countermeasure, kaya maaari lang niyang patayin ang telepono at maglasing sa kumpanya. Gayunpaman, hindi alam ng pasibo na si Go Eunshao na ang 10% stake sa Wolves Jewelry na kanyang kinokontrol ay unti-unting humihina, at may mga palatandaan ng pagbagsak sa loob lamang ng kalahating araw. Kabanata 613. Presidente, hindi maganda. Ang mga shares ng ating kumpanya ay inatake ng mga hindi kilalang tao, at mahigit kalahati ng mga shares ay nakuha na nila. Isang senior executive ng kumpanya ang nagtiis at pumasok sa opisina ni Go Eunshao. Umalis ka, anong klaseng equity? Isang grupo ng mga matatandang tao na nakaupo sa sarili nila, at gusto akong palitan bilang tagapagmana. Sumandal si Go Eunshao sa sofa sa opisina at uminom ng pulang alak, namumula ang kanyang mukha, ngunit bigla siyang naging matino. Ano ang sinabi mo? Anong equity? Presidente, mahigit kalahati ng equity ng ating kumpanya ay nakuha na ng iba. Kung magpapatuloy ito, lahat ng equity sa iyong mga kamay ay mauubos. Nang marinig ito, nanginginig ang mga kamay ni Go Eunshao, at halos mabitawan niya ang bote ng mamahaling pulang alak noong 1982 sa sahig. Nagmadali siyang pumunta sa mesa at binuksan ang computer para tingnan. Sa isang iglap, naramdaman niyang nahuhulog siya sa parang isang yungib ng yelo, nakahiga sa upuang pang-opisina na may manghana ekspresyon. Halos lahat ng 10% equity ng Wolves Jewelry na kinokontrol niya ay malapit nang maubos. Alam ni Go Eunshao na tapos na siya, sa pagkakataong ito ay talagang tapos na. Ang negatibong balita tungkol sa kumpanya ay hindi pa nalulutas, at ngayon halos mawala na rin ang 10% stake sa Wolves Jewelry na kinokontrol niya. Sino pa sa pamilya Go ang maniniwala sa kanya? Yehan? Ikaw sigurado? Bastardo? Isinumpa na bastardo, bakit mo ako nilalabanan saan man, gusto kitang patayin. Sa loob ng opisina, ang hysterical na boses ay parang isang galit na tigre, at tila nababaliw na si Go Eunshao. Itinapon ang bote ng pulang alak sa kanyang kamay, itinulak niya ang lahat ng mga file ng computer sa sahig, at ang buong opisina ay naging isang gulo. Sa katunayan, hindi naman siya laging nilalabanan ni Yehan. Sa kabaligtaran, binigyan na siya ni Yehan ng 2 pagkakataon. Siya ang mapagmataas at mapagmalaking tao na gustong pabagsakin si Yehan, at nararapat sa kanya ang kanyang sariling kapalaran para sa kapalaran na ito. New Territories, Tuan Ngon.
Matapos panoorin ni Yehan ang balita na nai-broadcast sa TV, mayroon siyang malupit na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, ang mga paraan ni Ziyang Xian ay malupit at sapat na matalas, ngunit gusto ko ito. Natatakot akong ang ating Young Master Go ay magagalit na galit ngayon. Ang 7 butas ay naninigarilyo. Ang taong ito ay hindi masisisi ang iba. Sabi ni Leng Wufei, Xiaohan, ang pamilya Go ay halos nasa kaguluhan na. Mukhang wala silang oras para alagaan ang mga gawain ni Director Jiang. Kailan natin ito gagawin dito? Ngayon ang buong New Territories napakagulo, maaaring pinapanood din ni Ziyang Xian ang ating mga kilos. Sabi ni Yehan, kahit na ang pamilya Go ay hindi ganap na nasa kaguluhan, halos pareho na ito, kaya hindi tayo dapat mahuli. Sa pagkakataong ito, ang bagay kay Director Jiang ay sanhi ng pamilya Go at ng mga pangunahing club. Kasali na rin tayo ngayon. Dapat tayong magtulungan para sa lakayin ng mga asosasyong ito. Sir, nasaan sina Xiaben at Lin Chi ngayon? Sabi ni Leng Wufei, dapat nasa Shatin at Taipon na sila ngayon. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, sige, simulan natin sa 2 distrito na ito, hayaan nating kumilos sina Xiaben at Lin Chi ngayong gabi, at pipigilan ko ang mga leader ng komunidad sa 2 distrito na ito na makita ang araw bukas. Sabi ni Sun Bumi, aasikasuhin ko ang bagay na ito. Tumango si Yehan at nagpatuloy, gayon din, hayaan nating mabilis na lumaban sina Xiaben at Lin Chi. Mayroong higit sa 100 malalaki at maliliit na asosasyon sa New Territories. Hayaan silang tumigil sa pamamahinga ngayong gabi. Hayaan nilang madama ng Zhong Yiman ang takot at kawalan ng pag-asa. Nang marinig ito, ngumiti si Leng Wufei at sinabi, Xiaohan, dahil magtutulungan tayo, sa tingin ko ay mas mabuting sumama tayo ngayong gabi. Maraming tao at lakas, kaya paano kung tuluyang buwagin ang New Territories? Nang marinig ito, nag-isip si Yehan ng ilang sandali at sinabi, hindi imposible, ang totoo lang ay mapapagod sina Mr. Lau at ang 2 nakatatanda. Kumaway si Chen Tianxing gamit ang kanyang kamay ng may ngiti, at sinabi, okay lang, kaya pa ng aming mga matandang buto ang pagod. Sige, tumango si Yehan, tumingin kina Sun Bumir at Joe Lai at sinabi, Old Son, Brother Joe, ngayong gabi ay hahati tayo sa 4 na grupo, ang unang grupo ay si Xiaben, ang unang grupo ay si Lin Chi, Sir at 2 nakatatanda ay nasa iisang grupo, at kayo at ako ay nasa iisang grupo, subukan nating tapusin ang trabaho bago mag-umaga. Hehe, walang problema para sa 4 nating grupo na linisin ang buong New Territories. Ngumisi si Sun Bumi at sinabi. Kung ganoon, kumilos na tayo at magkita sa punong tanggapan ng Zhong Yiman bago mag-umaga. Tumayo si Yehan na may madilim na mukha, at ang una at pangalawang hakbang upang harapin ang pamilya Go ay inilunsad isa-isa, at ang mga pangunahing club ay hindi rin ito magagawa. Pagbagsak, ang 2 panig ay nagtulungan upang manalo sa New Territories sa isang blitzkrieg. Ang gabing ito sa New Territories ay nakatakdang maging lubhang maduguan. Ang 4 na tao sa paligid ni Yehan ay nagmadali sa iba't ibang distrito sa New Territories. Nang dumating ang gabi, sinimulan nilang linisin ang mga pangunahing puwersa ng mga pangunahing club. Siyempre, maliban sa Loyalty Gate. Tungkol naman sa Zhongyi Sect, gusto ni Yehan na panatilihin sila sa huli. Ang pag-iral o pagkamatay ng Zhongyi Sect sa huli ay depende sa kanilang saloobin. Sa lugar ng Xiangjiang, lahat ng mga pangunahing asosasyon ay nagkukumpulan. Si Yehan, isang tagalabas na gustong makakuha ng paninindigan dito, ay dapat gumamit ng madugong paraan upang linisin at sugpuin siya mula sa simula pa lang, upang ang mga tao ay matakot sa kamatayan para sa kanya. Sa kanila, mamamatay siya. Ang dami ng mga tao ay hindi kailangang isaalang-alang ni Yehan, dahil pinili na niyang maglakbay-lakbay sa mga ilog at lawa, dapat siyang maging handa na mawala ang kanyang buhay anumang oras. Higit pa rito, mula noong labanan sa Phoenix Mountain, nanlamig na ang puso ni Yehan. Kung gusto niyang makakuha ng paninindigan sa mga ilog at lawa, hindi siya pwedeng maging mahinahon. Sa simula, dahil sa kanyang pagiging mahinahon at kakulangan ng pagsasaalang-alang na halos mamatay siya sa Phoenix. Sa bundok, hindi na uulitin ni Yehan ang ganitong uri ng pagkakamali. Matapos dumaan sa buhay pagkatapos ng buhay, tagumpay at kabiguan, tila nagbabago si Yehan tungo sa isang makapangyarihang pinuno. North District, Yungyi Hall. Lumabas sina Yehan, Sun Bumi, at Joe Lai na may mga masasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa likuran nila, mayroong isang nakakataas na amoy ng dugo at mga bangkay sa buong lupa. Mahigit 200 katao sa Yungyi Hall sa North District ang napawi, at walang nakaligtas. Ngayong gabi, ito ang ika-4 na club na napawi ni Yehan at ng iba pa.
Ang bilang ng mga taong namatay sa kanilang mga kamay ay isang napakakatakot na bilang. Ang bilang na ito ay napakalaki na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Para sa tatlong iba pang direksyon, ang grupo ni Leng Wufei, ang grupo ni Shaben, at ang grupo ni Lin Chi, ang tatlong grupong ito ay lumilikha rin ng pagdanak ng dugo sa daan. Ang gabing ito ay nakatakdang maging isang gabi na puno ng dugo. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, kapag pinag-uusapan ng komunidad ng Xiangjiang ang gabing ito, mamumutla ito dahil napakaraming tao sa komunidad ng Xiangjiang ang namatay sa gabing iyon. Ang madilim na ulap ay bumabalot sa buong New Territories. Ang ganitong malawakang operasyon ay hindi pa nangyari kahit isang beses sa kasaysayan ng underground world ng Xiangjiang. Kabanata 614. Halos umaga na. Sa labas ng gate ng Yungyi Hall, nagsindi si Yehan ng sigarilyo at tumingin sa unti-unting pagsikat ng araw sa silangan. Walang katapusang mga bangkay ang nakasalansan, ito ang batas na hindi kailanman nagbago sa mundong ito, maging ito man ay isang puting daan o isang gangster, pareho ito, ang mahina ay kinakain ng malakas, syempre, ang mga buto ay mapapa sa kaaway lamang. Susunod, ang Zhongyi sect na ang turno. Duguan ang ngiting sabi ni Jolai. Itinapon ni Yehan ang pinagsindihan ng sigarilyo at sinabi, pumunta na tayo sa Zhongyiman. Ang mga tao sa Zhongyiman ay dapat na nakakaalam na ng madugong pagpatay ngayong gabi. Ang Loyalty Gate, ang pinuno ng New Territories, ay matatagpuan sa kanluran ng New Territories, at may malaking impluensya. Sila ang pinakamalakas, may pinakamaraming bilang ng mga tao, at may pinakamataas na prestihiyo sa buong New Territories. Alas 7 ng umaga, nakarating na sina Yehan sa punong tanggapan ng Zhongyiman. Ang punong tanggapan ng Zhongyiman ay matatagpuan sa isang pribadong lugar ng Villa. Ang lugar na ito ay pawang Zhongyiman. Kahit na sa umaga, ang mga ilaw ng malaking villa ay nakabukas pa rin. Ang loob at labas ng villa, sa sandaling ito, ay nagtitipon ng hindi alam na bilang ng mga tao. Maaaring sabihin na ito ay nakasalansan ng mga dingding ng tao. Nang gabing iyon, maraming mga bigwig mula sa mga club sa New Territories ang tumawag sa Zhongyiman, humihingi ng tulong sa kanila. Ang bawat tawag ay parang isang malaking bato sa puso ng boss ng Zhongyiman, si Tu Boss, na nagpapagulo sa kanya at hindi makatulog buong gabi. Mas natakot pa siya sa sukdulan, kaya maraming asosasyon ang humingi ng tulong sa kanya, at alam ni Boss Tu na ang mga asosasyong ito ay dapat nang matapos. Susunod, natatakot ako na ang binata ay iuunat ang kanyang kutsilyo sa kanya. Sa makatuwid, tinawag ni Tulaw ang mga tao at kabayo upang magbantay dito buong gabi, at maging ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous sa ibaba ay inilagay sa paligid ng punong tanggapan. Sa buong villa na ito, mayroong mahigit 3,000 katao sa loob at labas. Ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous ay nagbabantay sa panlabas na bilog, at ang pangunahing lakas ay nagtatanggol sa panloob na bilog. Ang ganitong uri ng pagbubuo ay nagparamdam kay Bosto ng kaunting kagaanan. Hindi siya naniniwala na kaya siyang patayin ni Yehan sa ilalim ng proteksyon ng mahigit 3,000 katao. Kung hindi lang masikip ang lugar, gusto rin niyang tawagin ang lahat sa Zhongyiman. Ang Zhongyiman ay nag-aangking may 10,000 miyembro ng gang, at isang tao ay maaaring malunod ang isang tao gamit ang isang lagok ng laway. Gayunpaman, maganda ang ideya ni Bosto, ngunit ang katotohanan ay napakamalupit. Nang makita ang mahigpit na binabantay ang punong tanggapan ng Loyalty Sect, may malamig na ngiti si Yehan sa kanyang mukha. Nakita na niya ang depensa sa loob ng malinaw gamit ang kanyang yin at yang na paraan. Kaya ba nilang pigilan ang kanilang grupo ng mga puwersang bakal na kilala sa pagpatay? Sa oras na ito, ang grupo ni Leng Wufei, ang grupo ni Shaben, at ang grupo ni Lin Chi ay dumating dito isa-isa ng sabay. Lahat, maayos ba ang lahat? Nang makita ang tatlong grupo ng mga taong dumating dito, nagtanong si Yehan. Ngumiti si Leng Wufei at sinabi, kahit na nakaharap ako sa ilang mga sinaunang mandirigma, sila ay maliliit na isda lamang. Ngayon ay ang turno na ng malaking isda na Zhongyiman. Hehe, talagang umaasa akong lalaban ang mga taong ito. Ang dugo na nasa kamay ko ay hindi sapat para inumin. Pinakamaganda na lipulin silang lahat. Duguan ang ngiting sabi ni Lin Chi. Ang pagiging isang duguan ay mukhang napakakatakot. Siyempre, ang dugo ay pag-aari ng kaaway. Tumingin si Yehan sa punong tanggapan ng Loyalty Sect, sumangkit ang kanyang mga mata at sinabi, marahil, ang iyong Heaven Breaker ay makakainom ulit ng dugo, pero na, makikilala natin ang malaking boss na ito ng Loyalty Sect. Pagkatapos ng lahat, isang grupo ng mga tao ang naglakad-lakad pasulong, itinulak ang pinto at pumasok.
Sa oras na ito, sa malawak na damuhan sa labas ng punong tanggapan ng Jonghiman, maraming mga batang lalaki ng Young and Dangerous ang naninigarilyo at bumubulong ng isang bagay, ngunit nang makita nila sina Yehan at ang kanyang grupo na pumasok, ang grupo ng mga batang lalaki ng Young and Dangerous ay sumabog sa nakakagulat na pagkatakot. Ang tunog ng pagpatay, alam nila na may isang taong sumasalungat sa kanilang Jonghiman ang paparating. Nang makita ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous na papatay gamit ang mga kutsilyo sa lahat ng direksyon, nang hindi sumusugod si Yehan, sina Ben at Lin Chi ay nagwalas na gamit ang Chanlong-wei na parang dalawang bug zone ng hangin, gumalaw din sina Sun Bumi at Leng Wufei, ang sandaling may padala ang apat na puwersa, lumikha sila ng isang nakakagulat na madugong eksena. Paano kaya mapipigilan ng mga batang lalaki ng Young and Dangerous sa paligid ang grupong ito ng mga sinaunang master ng martial arts na namamatay isa-isa? Parating na, sa loob ng punong tanggapan ng Jonghiman, mahigpit na magkakapit ang mga kamay ni Boss To, at nakatuon ang kanyang mga mata sa labas ng gate. Mayroong daan-daang mga master na nagpoprotekta sa kanya, kabilang ang ilang mga sinaunang master ng martial arts. Nang marinig ang nakakagulat na mga sigaw ng pagpatay na nagmumula sa labas, lumabas si Boss sa gate na napapalibutan ng lahat. Sa oras na ito, sa gitna ng libu-libong mga batang lalaki ng Young and Dangerous sa damuhan, ang mga dose-dosenang tao ay parang mga Diyos ng pagpatay sa mundo, na nagdudulot ng dugo sa daan, walang makaiiwan ng bakas sa kanila, ang mga taong ito ay pawang mga kaaway daan-daan, mas makapangyarihang mga master. Ano ang invincible among thousands of armies? Sa sandaling ito, matapos makita ang eksena na ito, naramdaman ni Bosto na nanginginig ang kanyang puso. Hindi nakakapagtaka na mahigit isang dosenang leader ng club ang tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Kaharap ang grupong ito ng mga hindi makataong baliw, sino ang makakapigil sa kanila. Kahit na gumawa siya ng sapat na paghahanda dito, maaaring mahirap siyang pigilan. Lolo, hindi maganda ang sitwasyon. Ang mga taong ito ay pawang mga master na nakapasa na sa rendo, at mas malalakas pa. Sa tabi ni Bosto, ang ilang mga sinaunang mandirigma ay mukhang seryoso. Kung nakapasa ka na sa rendo, paano mo mapipigilan ang grupong ito ng mga Diyos ng pagpatay? Nang marinig ang mga salita ng pinakamakapangyarihang mga master sa paligid niya, naramdaman ni Bosto na mabigat ang kanyang mga binti, at lalong natakot ang kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Bosto ng isang malamig na liwanag na bumagsak sa kanya. Sa gitna ng karamihan, tiningnan ni Yehan si Boss, at nagkatinginan silang dalawa. Sa susunod na sandali, tumayo si Yehan, hawak ang isang dragon scale dagger, at nagwalas sa ulo ng patuloy na nanginginig na batang lalaki ng Young and Dangerous, mahigpit sa isang iglap. Ang oras ay bumagsak sa harap ni Boss 2, at walang makakapigil sa kanya, kahit na ang mga sinaunang master ng martial arts sa tabi ni Boss 2 ay wala pang oras para mag-break. Napili ang pinuno ng 10,000 hukbo. Sa sandaling ito, ang kutsilyo sa kamay ni Yehan ay nakarating na sa leeg ni Boss 2. Naramdaman ang lamig na nagmumula sa talam, halos maupo si Boss 2 sa sahig dahil sa takot, natakot ang kanyang puso, natatakot na papatayin siya ni Yehan gamit lamang ang isang kutsilyo, ang takot sa kamatayan ay bumabalot kay Boss 2, ang intensyon na pumatay sa katawan ni Yehan ay parang isang pares ng matatalas na kutsilyo na pumuputol sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Boss 2 ang kawalan ng pag-asa at takot nang tawagan siya ng mga boss ng iba't ibang club. Kabanata 615. Sa tabi ni Boss 2, daan-daang tao ang tumingin kay Yehan at hindi naglakas loob na gumalaw dahil ang kanilang boss ay nahulog sa mga kamay ni Yehan sa sandaling iyon. Kung gumalaw sila, tiyak na papatayin ni Yehan si Boss 2. Oh, ang bilis ni Yehan kanina, napakabilis na hindi sila nakareact at nahulog si Boss 2 sa mga kamay ni Yehan. Sumuko o mamatay, isa ang pipiliin mo. Malamig ang mga matang tumingin si Yehan kay Boss 2, na naglalabas ng nakamamatay na aura sa buong katawan niya. Patuloy na tumutulo ang pawis mula sa noo ni Boss 2, pinapanood ang eksena ng dose-dosenang mga taong nagmamasaker sa mahigit 1,000 tao sa paligid niya, natakot siya, kaharap ang binata na malapit pa rin sa kanya sa ilalim ng napakaraming proteksyon, natakot siya. Mr. Ye, pipiliin kong sumuko, pakitawid ang inyong mga kamay. Dahan-dahang yumuko si Boss 2. Sa sandaling ito, wala siyang ibang magagawa kundi sumuko. Kung hindi siya susuko, mamamatay siya. Higit pa rito, nawala na niya ang lakas ng loob na lumaban kay Yehan ngayon at pananampalataya, ang kanyang mga tao ay hindi mapipigilan si Yehan, at ang buong komunidad ng Xiangjiang, maging ang Zuyiman, ay hindi mapipigilan ang grupong ito ng mga Diyos ng pagpatay, maliban na lang kung ito ay ang Jiatang na itinuturing na Diyos sa Xiangjiang.
Napakaganda, ngunit sana ay taos-puso kang sumuko sa akin, kung hindi, kung hahayaan kitang umalis sa unang pagkakataon, kaya kitang patayin sa pangalawang pagkakataon. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan. Malupit na parang yelo, dahan-dahan niyang sinuri ang lahat sa likod ng boss nito. Walang sino man ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Pinili ng boss na sumuko, kaya natural na hindi sila naglakas loob na lumaban. Ang paglaban sa binata na ito, ang wakas ay magiging napakasama. Tigilan na, sa isang utos, unti-unting hamina ang pagpatay sa damuhan, at ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous na hindi na kayang tiisin ang takot na ito ay umatras na parang alon, nakikipaglaban sa grupong ito ng mga Diyos ng pagpatay, sila ay ganap na pinatay anak, namatay sila bago pa sila magkita. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang libong mga batang lalaki ng Young and Dangerous ang namatay. Ang malakas na amoy ng dugo ay kumakalat sa hangin, at ang matapang na amoy ay halos magparamdam sa mga tao ng pagduwal. Ang mga tao ay nasusuka. Ang buong digmaan ay nahati sa dalawang panig, ang isa ay mula sa loyalty sect at ang isa ay mula kina Yehan at iba pa. Akala ko ang grupong ito ng mga lalaki ay makakapigil ng mas matagal, ngunit lumalabas na sila ay napakagagaling, at gusto nilang pigilan tayo gamit ang mga maliliit na bastardo na ito. Laban sa atin. Ilan ang darating, ilan ang papatayin ko, Lynchie. Nang makita ang mga natatakot na mukha sa paligid niya, ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous na natatakot, si Lynchie ay may isang hitsura ng pagmamalaki at paghamak. Kanina, ang mga taong ito ay puno ng lakas ng loob na lumaban, at hindi na nila mapipigilan ang pagpatay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng totoong labanan, alam ng mga batang lalaki ng Young and Dangerous ang katotohanan at mga ideya kung gaano ito kalupit. Mr. 2, ang bisita ay isang panauhin, ayaw mo bang papasukin namin at umupo? Kalmadong sinabi ni Yehan sa medyo naguguluhang si Bosto. Nang marinig ito, si Bosto, na nakabawi lang sa sandaling ito, ay agad na nagsabi, Mr. Ye, pakisuyong, wala na ang lahat. Mr. Ye ay ang aking mahalagang panauhin na si Tu Zengxiong. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang dapat kong gawin? Nang marinig ang sinabi ng boss, ang batang lalaki ng Young and Dangerous sa damuhan ay agad na nagsimulang linisin ang digmaan, sina Yehan at iba pa ay inanyayahan din ni Tu Zengxiong sa kanyang malaking vilya, sinamahan ng ilang mga mahuhusay na general sa ilalim ng mga kamay ni Tu Zengxiong. Sa lobby ng vilya, maingat na nagtimpla si Tu Zengxiong ng tsaa para kay Yehan, pagkatapos ay umupo at naghintay na magsalita si Yehan. Magandang tsaa, ang pinakamagandang dahong pao. Sumipsip si Yehan, at para sa tsaa, matapos itong inumin ng matagal, natural na matitikman ni Yehan ang ilan dito. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Tu Zengxiong, kung gusto ito ni Mr. Ye, marami pa akong roon dito, kaya ko. Mr. Tu, pinutol ni Yehan si Tu Zengxiong, at sinabi, hindi na kailangang magsalita pa kung magalang ka. Nauunawaan natin ang isa't isa. Sa isang gabi, napawi ko ang mahigit 100 ng malalaki at maliliit na asosasyon sa New Territories, ngunit ikaw lang ang pinalaya, natural dahil mayroon ka pa ring leverage. Naiintindihan ko. Kung mayroon kang anumang tagubilin, Mr. Ye, sabihin mo lang. Ako, Tu Zengxiong, ay tutulong sa iyo na gawin ito. Sabi ni Tu Zengxiong habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Mabuti na lang at naiintindihan mo, Mr. Tu. Sabi ni Yehan, dahil pinili mong sumuko, gagawa ka ng mga bagay para sa akin. Ito ang presyo para sa iyong buhay. Sa ngayon, napawi ko na ang lahat ng mga leader ng malalaking club sa New Territories. Ang kanilang mga tauhan marami pa ring tao na hindi ko kayang patayin silang lahat, kaya gusto kita, Mr. Tu, na takutin ang mga taong ito. Hindi na kailangan ng maraming pagsisikap para sa iyo, at makakakuha ka rin ng malaking benepisyo mula dito. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Tu Zengxiong. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya ni Yehan na mag-recruit ng mga tao mula sa iba't ibang distrito sa New Territories. Ang pag-recruit sa mga taong ito ay katumbas ng pagkuha ng lahat ng mga lugar at site na dating binabantayan ng mga malalaking boss ng iba't ibang asosasyon. Ito ay talagang isang malaking benepisyo. Ang ilang mga mahuhusay na general sa paligid ni Tu Zengxiong ay tumingin din kay Yehan ng may pagtataka. Ang hakbang na ito ay katumbas ng pagpapadala ng isang malaking regalo sa Zhongyiman. Mr. Ye, huwag kang mag-alala, ako, Tu Zengxiong, ay tiyak na gagawin ito para sa iyo. Bigyan mo ako ng isang araw, at ipinapangako ko na ang lahat sa New Territories ay magiging matatag, at hindi kita bibiguin, Mr. Ye. Tumayo si Tu Zengxiong at magalang na nagsabi. Napakaganda, sabi ni Yehan, bibigyan kita ng pabor, sana ay makagawa ka ng mga praktikal na bagay,
kung malalaman ko kung sino ang nakakuha ng aking regalo, ngunit gumagawa ng mga bagay na sunod sa rin, kung gayon ay hindi ako magiging maawain dapat malinaw kay Mr. Tu kung may kakayahan akong patayin siya. Nang marinig ito, seryosong sinabi ni Tu Zhengxiong, Mr. Ye, dahil ito na ang punto, gusto ko ring ipahayag ang aking opinyon sa iyo. Ako, Tu Zhengxiong, ay hindi ang uri ng walang utang na loob na kontrabida. Narito ako, at ang lugar na ito ay palaging mapapasa iyo, Mr. Ye. Sana nga, tumayo si Yehan at tinapik ang balikat ni Tu Zhengxiong, at sinabi, alam mo, bago pa lang ako dito, at wala akong mapagkakatiwalaang tao dito sa Xiangjiang. Kung kukuha ko ang underground world ng Xiangjiang, kailangan ko maghanap ako ng tagapagsalita sa lokal na lugar para pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon para sa akin, Mr. Tu, sana ang huling tagapagsalita ay ikaw, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nang marinig ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tu Zhengxiong, at yumuko siya at sinabi, ako, Tu Zhengxiong, ay handang dumaan sa apoy at tubig para kay Mr. Ye, at mamamatay ako. Nakakapreska ang pakikipag-usap sa mga matatalinong tao. Ngumiti si Yehan, syempre, ang pagkuha mo ba sa posisyong ito ay depende sa iyong sariling kakayahan. Matapos malutas ang mga gawain sa New Territories, gusto kong bantayan mo ang Xiangjiang Island at Kowloon. Si Hong Tiansheng mula sa Yaiman ay tiyak na hindi ako titingnan ng ganito at dadalhin ang New Territory sa kanyang bulsa, at magulat sa akin anumang oras kung mayroong anumang sitwasyon, ang susunod kong hakbang ay ang Zuyiman. Ang isang madugong pagpatay ay natapos, at pagkatapos ng isang gabi, ang New Territories ay ganap na nagbago ng kamay. Ang mga boss ng mga pangunahing asosasyon ay napawi, at ang mga tao sa ibaba ay natural na naging magulong. Ang lahat ng mga protesta sa mga lansangan ay nakalimutan, at nagsimula silang makipagkompetensya para sa teritoryo at mag-away sa isa't isa. Gayunpaman, ang sitwasyon na ito ay hindi nagtagal. Matapos ang paglahok ng mga nangungunang manlalaro mula sa New Territories, ang sitwasyon na ito ay unti-unting humina. Ang mga asosasyon ay natural na may sariling paraan ng pakikitungo sa mga asosasyon, alinman sa pakikipag-ayos, pag-recruit, o paggamit ng ilang mga indiscriminate na paraan. Hindi magtatanong si Yehan sa prosesong ito, kailangan lang niya ang resulta. Sa loob lamang ng isang araw, ang batas at kaayusan sa New Territories ay lubos na nagbago. Ang mga batang lalaki ng Young and Dangerous na nagdulot ng gulo at nagprotesta sa kalye ay nawala na, at ang presyon kay Ziyang Xian ay biglang humina. Nang walang mga protestang ito, ang mga gawain ni Director Jiang ay tapos na. Maghintay. Ang kanyang buhay ay magiging buhay sa bilangguan. Sa kabilang panig ng pamilya Guo, ang 10% equity ni Guo Yangxia ay nahulog sa pangalan ni Guo Yunjiang nang hindi namamalayan. Sa ngayon, nawala na ni Guo Yunxiao ang kanyang dating kaluwalhatian sa pamilya Guo. Sa lahat ng pagkondena, ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya Guo ay nasa panganib, at maging ang matanda ng pamilya Guo na laging nagpoprotekta sa kanya ay labis na nadismaya sa kanya. Guo Yunxiao, ang katanyagan, kayamanan, at katayuan ay nawala na, at sinasamantala ang kaguluhan sa pamilya Guo, kinuha ni Guo Yunjiang ang 10% ng mga shares at tahimik nang lumipat ng palihim. Ang itaas at ibaba ay naghaharap sa mga interes ng isa't isa, lalo na pagdating sa kanilang sariling mga interes, hindi nila pinapansin ang dugo at ugnayan ng pamilya, at sinusuportahan nila ang sinumang makakapagdulot sa kanila ng mga benepisyo. Sa pang-aakit ni Guo Yunjiang, ang grupong ito ng mga sakam na lalaki ay nagsimulang sumapi sa kanyang panig. Siyempre, ang lahat ng ito ay ginagawa ng palihim, at ang leader ng pamilya Guo, si Mr. Guo, ay hindi pa ito natutuklasan. Kabanata 616. Ang buong pangyayari ay maayos na nagaganap sa direksyong inisip ni Yehan. Siyempre, alam ng mga asosasyon sa Xiangjiang Island at Kowloon ang nangyari sa New Territories. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga asosasyon sa New Territories ay hindi lamang nabigo na patayin si Yehan, ngunit pinayagan si Yehan na kontrolin ang underground world ng New Territories. Si Hong Tiansheng, na nakakuha ng dugo, ay labis na nagalit. Isang grupo ng mga mangmang, mahigit 100 asosasyon, 10,000 tao ay hindi makakaharap sa ilang tao, nanirahan ba si Tu Zhengxiong sa isang aso. Xiangjiang Island, ang punong tanggapan ng Zuyiman, si Hong Tiansheng ay pinalo ang mesa na may maputlang mukha, sa ilalim niya, nakaupo ang ilang iba pang malalaking lalaki mula sa Shuai sect. Lolo, ang New Territories ay kinokontrol na ng Yehan na iyon, at hindi natin siya hahayaang patuloy na lumago, kung hindi ay magiging banta ito sa pangangibabaw ng ating Shuai sect sa Xiangjiang. May nagsabi sa ibaba. Oo, Lolo, lumaban na tayo.
Dapat tayong manguna sa pag-atake habang bago pa lang siyang nakakakuha ng paninindigan sa new territories. Kung tumango ka, Lolo, tatawagan ko ang aking mga kapatid para lumaban doon ngayon at papatayin pa ang mahina na Tu Zengxiong na iyon. Nang marinig ang mga tinig mula sa mga tao sa ibaba, tiningnan ni Hong Tiansheng ang isang tahimik na lalaki na nakaupo sa ilalim niya at nagtanong, Master Yu, ano ang iyong opinyon? Nang marinig ito, ang lalaking nagngangalang Master Yu ay nagsabi, Lolo, si Wu Chanzhen ay ang South China Chanzhen ng mainland. Dapat alam ng lahat kung gaano siya kalakas. Ang kakayahan ni Yehan na patayin ang South China Chanzhen ay sapat na upang ipakita na siya ay hindi pangkaraniwan. Sa ngayon, napakabilis niya. Matapos mapasuko ang new territories, makikita mo ang kanyang kakayahan at mga paraan. Sa tingin ko posible ang lumaban, ngunit alamin muna ang kanyang lakas. Sa isang gabi, mahigit 100 club sa new territories ang napawi niya. Ang lakas ay napakakatakot. Kung talagang hindi posible, sa tingin ko dapat nating kontaken ang si Hangchai at hilingin sa kanya na lumabas para ipagtanggol tayo. Pinatay ni Yehan ang napakaraming tao sa Xiangjiang, tiyak na hindi magpapabaya ang si Hangchai. Si Master Yu, sa ibabaw, siya ang legal na tagapayo ng Shaoyi Sect, at ang kanyang katayuan sa Shaoyi Sect ay katumbas ng isang think tank. Madalas, pakikinggan ni Hong Tiansheng ang kanyang mga opinyon. Sige, kung gayon ay lumaban na tayo. Magpadala tayo ng ilang tao dito para alamin ang katotohanan, at hayaan din nating magpadala ng ilang tao ang one-arm team ni Jiulong. Sa pagkakataong ito, gusto kong tumawid ng hangganan, hindi lamang para lumaban kay Yehan, kundi pati na rin upang hayaan ang mga tao mula sa Xiangjiang Society. Tingnan natin, sino mang naglakas loob na sumuway sa aking Zuyiman, si Tu Zengxiong ang magiging kapalaran niya. Sa lalong madaling panahon, ang Zuyiman at Jiulong Suoy, iyon ay, ang one-armed ay nagpadala ng 4 o 500 tao sa new territories ng may kapangyarihan. Ang pinto at ang pangunahing puwersa sa ilalim ng mga kamay ni Master Zuo ng Nine Dragons. Ngunit sa oras na ito, si Yehan ay nasa daan na patungo sa bahay ng Goo, inanyayahan siya ni Goo Yunjiang na pumunta sa bahay ng Goo. Dahil ngayon, magdaraos ang pamilya Goo ng isang pulong sa kahalili ng pamilya Goo. Si Goo Yunxiao ay nagdulot ng malubhang pagkalugi sa pamilya Goo, at maraming negatibong balita, maaga o huli, ang pamilya Goo ay itutulak sa isang patay na dulo. Lahat, sa tingin ko naiintindihan ng lahat na ang pulong na ito ay ginanap ngayon, kaya pag-usapan na natin ito. Sa clan hall ng pamilya Goo, si Mr. Goo, na mahigit 80 taong gulang na, ay nakaupo sa ulo na may ulo ng dragon at isang tungkod sa kanyang kamay. Sa dalawang hanay, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Goo ay nakaupo, at sa magkabilang panig ng clan hall, maraming mga junior na miyembro ng pamilya Goo. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Goo, isang matandang lalaki sa ibaba ang nagsabi, Kapatid, ang pamilya Goo ay isang negosyo ng pamilya na pinaghirapan naming mga kapatid na itayo. Hindi ito dapat ibigay sa isang walang kakayahang tao para alagaan ito. Ang paggawa ng desisyon ni Yun Xiao nitong mga nakaraang araw ay nakakadismaya. Ang mga tao ay nadidismaya, sa tingin ko hindi siya angkop na maging tagapagmana pa ng pamilya Goo, at dapat nang alisin. Nang marinig ito, nakaupo hindi kalayuan, isang mabangis na tingin ang sumilay sa mukha ni Goo Yun Xiao, ang kanyang mga kamao ay pinipiga, at ang kanyang mga mata ay tila gustong kumain ng mga tao. Ang isang maling desisyon ay hindi nangangahulugang habang buhay. Kung ang katayuan ni Yun Xiao bilang tagapagmana ay aalisin ng ganito, sino pa sa buong pamilya Goo ang makakakuha ng mahalagang gawaing ito? Siyempre, ayaw niyang gawin iyon. Sino ang nagsabi na bukod kay Goo Yun Xiao, walang ibang makakakuha ng mahalagang gawaing ito? Sa tingin ko ay napakagaling ni Yunjiang. Kung siya ang tagapagmana, handa akong tulungan siya. Isang matandang lalaki ang nakangiting nagsabi. Ano, Goo Yunjiang, paano ito posible? Hayaan ang isang anak na hindi lihaytimo na magmamana sa pamilya Goo. Hindi ako sumasang-ayon sa iniisip ng mga tao sa labas tungkol sa ating pamilya Goo. Walang mali dito. Walang pagkakaiba ang mga may kakayahan. Hindi natin pwedeng tanggihan ang isang talento dahil lang dito. Sa tingin ko ay angkop na hayaan si Yunjiang na maging tagapagmana. Talagang hindi pwede iyon, hindi ako sumasang-ayon. Ang buong clan hall ay nahati sa dalawang panig sa sandaling ito, ang isang panig ay sumuporta kay Goo Yun Xiao na patuloy na maging tagapagmana, habang ang isa pang panig ay sumuporta kay Goo Yunjiang. Ang ingay ay umalangaw sa buong clan hall, si Mr. Goo ay nakaupo sa unang upuan at hindi nagsalita, ngunit ang sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Goo Yunjiang, na tahimik na nakaupo, hindi naapektuhan ng pabor o kahihiyan. Medyo alam niya ang tungkol sa kanyang apo, at hindi siya gaanong popular sa pamilya.
Bakit kaya maraming tao ang sumulpot sa oras na ito at humiling sa kanya na maging miyembro ng pamilya Guo? Tagapagmana. Si Guo Yunjang ay isang anak na hindi lihaytimo lamang. Bakit siya dapat maging tagapagmana ng pamilya Guo? Kung malalaman ito, hindi ito magpapatawa sa mga tao. Kung si Guo Yunjang ang tagapagmana, ako ang unang magsasabing hindi. Oo, hindi rin ako sumasang-ayon. Sa tingin ko ay nagkamali si Yun Xiao minsan, at hindi ito magagamit para tanggihan ang kanyang kinabukasan. Makikita ng lahat kung paano gumana ang negosyo ng pamilya sa ilalim ng pamamahala ni Yun Xiao sa mga nakaraang taon. Sinusuportahan ko si Yun Xiao na patuloy na maging tagapagmana ng pamilya Guo. Ang reputasyon ng pamilya Guo ay nasira na niya. Kung walang papalit, paano magpapatuloy ang negosyo ng pamilya? Si Yun Jiang ay isang high-achieving student na nagtapos sa isang sikat na universidad sa ibang bansa. Kailangan niyang maging may kakayahan at may talento. Kung mamanahin niya ang negosyo ng pamilya, tiyak na gagawa siya ng mas mahusay kaysa kay Yun Xiao. Si Mr. Guo ay nakaupo sa unang upuan ng hindi nagsasalita. Medyo napansin na niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang apo na kanyang hindi pinansin ay hindi namamalayan na nanalo ng isang grupo ng mga tao sa pamilya. Ngayon ang dalawang panig ay walang katapusang nagtatalo. Mahirap magdesisyon. Sige, lahat, manahimik muna kayo. Sa oras na ito, nagsalita si Mr. Guo. Tumingin siya sa clan hall na muling tumahimik, at sinabi, walang magiging resulta sa away na ito. Ang isa sa inyo ay sumusuporta kay Yun Xiao at ang isa naman ay kay Yun Jiang, sa tingin ko ay mas mabuting pakinggan ang kanilang sariling mga opinyon. Matapos magsalita, tiningnan ni Mr. Guo si Guo Yun Xiao at sinabi, Yun Xiao, kung hahayaan kang patuloy na pamahalaan ang negosyo ng pamilya, magagarantiya mo bang hindi na mauulit ang parehong pagkakamali? Nang marinig ito, tumayo si Guo Yun Xiao at sinabi, Lolo, sinisiguro sa iyo ni Yun Xiao na ang ganitong uri ng pagkakamali ay hindi na uulitin ni Yun Xiao, at maaari ko ring maayos na hawakan ang krisis na kinakaharap ng pamilya. Napakaganda. Tumanggaw si Mr. Guo ng may kasiyahan, pagkatapos ay tiningnan niya ang kalmadong si Guo Yunjang at sinabi, Yunjang, ano ang iyong opinyon? Ano sa tingin mo kung hahayaan ang iyong kapatid na patuloy na pamahalaan ang negosyo ng pamilya? Kabanata 617. Nang marinig ito, tumayo si Guo Yunjang sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa pamilya Guo, sinuri ang mga tao sa paligid, at kalmadong sinabi, Lolo, sa tingin ko gagawa ako ng mas mahusay kaysa sa nakatatandang kapatid, kung ipagkatiwala mo sa akin ang negosyo ng pamilya makatuwiran, sa loob ng isang taon, tataasan ko ang negosyo ng pamilya ng 5%. Nang marinig ang mga salita ni Guo Yunjang, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mr. Guo. Guo Yunjang? Ikaw ay isang anak na hindi lihaytimo lamang, bakit ka nagsasabi ng ganoong kalalaking bagay? Oo, hayaan mong tumaas ang negosyo ng pamilya ng 5%. Sa tingin mo ba ang negosyo ng pamilya ay isang karinderya sa tabi ng kalsada? Hindi ito ganoon kadali. Sa tingin ko kaya ni Yunjang ito. Lahat, huwag kalimutan na may mga kilalang dayuhang kumpanya na nag-alok ng taunang sweldo na 10 milyong dolyar para kumuha kay Yunjang. Ito ay sapat na upang ipakita ang kakayahan ni Yunjang. Oo, inilibing ng pamilya si Yunjang bilang isang talento sa mga nakaraang taon. Ngayon na ang oras para mag-empleyo ng mga tao. Sa tingin ko kinakailangan na bigyan si Yunjang ng isang pagkakataon. Nang marinig ang mga tinig ng pagsang-ayon, tumayo si Guo Yunxiao mula sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Guo Yunjang at sinabing may pang-iinsulto, mahal kong kapatid, anong kakayahan ang mayroon ka para pamahalaan ang negosyo ng pamilya? Dahil lang sa iyong titulong natitirang nagtapos mula sa Harvard University. O bilang iyong anak na hindi lihaytimo. Yun Xiao, bigyang pansin ang iyong mga salita. Nang marinig ang mga salita ni Guo Yunxiao, ang kanyang ama na si Guo Chongshan ay umubo ng 2 beses. Bakit? Guo Yunjang, bakit hindi mo hayaang makita niya kung ano ang iyong inaasahan? Sa oras na ito, isang pagtawa ang narinig mula sa labas ng lobby ng Guo Clan Association. Nang marinig ito, sa loob ng Clan Association Hall, maraming tao ang tumayo at tumingin sa labas, ngunit sa sandaling ito, isang binata ang naglakad-lakad at pumasok sa paningin ng lahat sa pamilya Guo. Tumingin din si Guo Yunxiao sa nakaraan, ngunit nang makita niya ang taong paparating, ang kanyang mukha ay agad na naging madilim. Yehan, ikaw pala, ikaw na bastardo, magkakaroon ako ng ganito ngayon, salamat sa iyo, ang taong paparating, bugbugin siya hanggang sa mamatay para sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Guo Yunxiao, nagulat ang lahat sa clan hall.
Posible bang ang binata na ito ay si Yehan, isang mamamatay taong lalaki na nagdulot ng madugong kaguluhan sa New Territories kamakailan? Sa oras na ito, sa labas ng clan hall, ang mga gwardya ng pamilya Goo ay tumakbo isa-isa, at pinalibutan si Yehan. Hindi man nila alam kung paano pumasok si Yehan sa pamilya Goo. Natural, hindi mapipigilan ng maliit na pamilya Goo si Yehan, na lubhang bihasa. Gusto niyang tahimik na pumasok, at walang makakahanap sa kanya. Tigilan na, ang bisita ay isang panauhin. Mayroon bang gumagamot ng panauhin ng ganito? Sabihin sa iba kung paano pakikitunguhan ang ating pamilya Goo. Nang makita na ang mga gwardya ng pamilya Goo ay aatake kay Yehan, isang matandang lalaki ang tumayo at sumigaw. Gamit ang mga salitang ito, ang mga gwardya ng pamilya Goo ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang bagay ng ilang sandali. Mr. Goo? Yehan? Nakilala ko na si Mr. Goo. Inilagay ni Yehan ang kanyang mga kamay kay Mr. Goo at nakangiting sinabi. Nang marinig ito, tumayo si Mr. Goo gamit ang mga saklay at sinabi, "Binata, napakagaling at matapang mo. Paano mo nagawang pumasok sa aking bahay Goo? Hindi ka ba natatakot na arestuhin kita at ipadala sa istasyon ng pulisya?" Ngumiti si Yehan at sinabi, "Matanda, kahit na ang aking paraan ng pagpasok sa bahay ni Goo ay medyo kakaiba, inanyayahan ako rito. Kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari mong tanungin si Brother Yunjang." Sumungkit ang mga mata ni Mr. Goo, tiningnan niya si Goo Yunjang at tinanong, "Yunjang, ganoon ba?" Tumanggaw si Goo Yunjang at sinabi, "Lolo, ang Young Master Ye ay talagang inanyayahan ko, dahil nagbigay siya ng isang malaking regalo sa kanyang apo, kaya wala akong nagawa kundi anyayahan siya." "Oh, hindi ko alam kung anong klaseng regalo ang ibinigay sa iyo ng Young Master Ye." Ang pamilya Goo, 10% ng mga shares. Kalmadong sinabi ni Goo Yunxiao. Gayunpaman, ang kalmadong tinig ni Goo Yunxiao ay parang isang bato na gumugulo sa libu-libong alon, at ang ilang mga taong hindi nakakaalam ay nagulat. Kinokontrol ni Goo Yunjang ang 10% ng mga shares ng pamilya Goo. "Ikaw pala, ikaw nga, bastardo, ibalik mo sa akin ang equity, akin iyon." Sa sandaling ito, nagalit si Goo Yunxiao, at hysterically na sumugod kay Yehan. "Ang equity sa kamay ni Goo Yunjang ay akin, kanya." Itik. Kaharap si Goo Yunxiao na sumusugod ng maingay, hindi naging magalang si Yehan, at sinampal siya sa mukha. Sa pagkakataong ito, si Goo Yunxiao ay natamba, at maging ang isa sa kanyang mga ngipin ay natanggal. Ang malakas na sampal na iyon ay isang walang hiyang sampal. Ang shot ay agad na nagulat sa mga puso ng mga tao sa pamilya Goo. Hindi makapaniwalang tiningnan nila si Yehan. Ang lalaking ito ay napakamatapang, naglakas loob siyang sampilan si Goo Yunxiao sa kanilang pamilya Goo. Ang eksena na ito ay nagpadilim din sa mukha ni Mr. Goo. Anuman, si Goo Yunxiao ay ang kanyang pinakamamahal na apo. Sinampal talaga ni Yehan si Goo Yunxiao sa harap niya sa pamilya Goo, at pinalaya siya, "Ang pinuno ng pamilya Goo, nasa iyong mga mata ba? Para sabihin ko sa iyo, matagal ko nang gustong sampilan ka. Kung hahayaan kitang umalis ng 2 beses, hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Kailangan mo akong pukawin sa ikatlong pagkakataon. Hindi mo ba hinuhukay ang iyong sariling libingan?" Tumingin si Yehan sa mabangis na si Goo Yunxiao, at malamig na ngumiti. Sabi, "Binata, masyadong mapangahas ka ba?" Walang pakialam na tiningnan ni Mr. Goo si Yehan. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong mapangahas na binata sa kanyang pamilya Goo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Master Goo, patawad, hindi ko napigilan ang sarili ko ng sandali, ngunit sa tingin ko tama na sigawan siya. Kung wala siya, ang pamilya Goo ay hindi magiging nasa krisis ng pagpapalit ng mga tagapagmana. Well, ang reputasyon ng Wolf's Jewelry ay hindi magiging kasing sama ng ngayon, at hindi rin mawawala ang 10% ng mga shares ng Wolf's Jewelry. Sinabi mo na ang isang taong dapat na sigawan at hayaan siyang magising. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay na ito." Ang mukha ni Mr. Goo ay agad na nagdilim. Kabanata 618. "Oo, ako ang gumawa. Siyempre, ang kondisyon ay ikaw, isang walang kwentang inapo, ay dapat lumaban sa akin. Kung hindi ko bibigyan ng kulay ang lalaking ito, paano siya makakakuha ng paninindigan sa Xiamjiang?" Mahinang sabi ni Yehan. "Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito." Walang pakialam na sinabi ni Mr. Goo. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Matanda, hindi ako pumunta sa bahay ni Goo para sa anumang layunin. Gaya ng sinabi ko kanina, inanyayahan ako. Siyempre, kung ipipilit ng matanda na magsabi ako ng isang bagay, sa tingin ko hindi angkop si Goo Yunxiao. Patuloy na maging tagapagmana ng pamilya Goo.
Mabuti si Brother Yunjang. Binigyan ko na siya ng 10% equity ng Wolves Jewelry. Siyempre, kung ang posisyon ni Brother Yunjang sa pamilya Go ay hindi magbabago, kaya ko pa ring ibigay ang 10% ng equity ay mababawi. Bastardo, walang hiya, wala kang hiya, walang hiya. Nang marinig ito, tumawa si Yehanhan, ginagamot ko lang siya sa parehong paraan sa akin, tinatawag akong walang hiya, bakit hindi ko sabihin na walang kakayahan si Go Yunxiao? Dahil wala siyang kakayahang ito, kaya niya huwag pumunta sa maputik na tubig ng underground world, kailangan mong magbayad ng presyo kung papasok ka. Tama iyan. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Mr. Ye. Kung wala kang kakayahan, huwag mo itong gawin. Dahil wala si Go Yunxiao, dapat mong hayaang ang ibang tao ang mag-take over. Gamit ang relasyon ni na Yunjang at Mr. Ye, sa tingin ko sa hinaharap, ang ating pamilya Go at si Mr. Ye tiyak na maraming pagkakataon para sa pakikipagtulungan. Isang matandang lalaki na sumuporta kay Go Yunxiao ang tumingin kay Yehan at nakangiting nagsabi. Ngumiti si Yehan at sinabi, natural, sina Brother Yunjang at ako ay magagandang kaibigan, kung si Brother Yunjang ang kukuha ng posisyon ng tagapagmana ng pamilya Go, kung gayon ang mga sama ng loob sa pagitan ko at ng pamilya Go ay malulutas, at kaya ko pa ring hayaan ang opisyal na tumayo at linawin ang lahat para sa Wolves Jewelry. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Nang marinig ito, dahan-dahang umupo si Mr. Go sa unang upuan, at isang pagod na tingin ang sumilay sa kanyang tahimik na mukha. Ngayon kahit na gusto niyang tulungan si Go Yunxiao na mapanatili ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Go, mahihirapan na. Ang mga tinig laban sa kanya sa loob ng pamilya masyadong marami, at naroon si Yehan, isang walang puso na tao mula sa underground world ng New Territories, na sumusuporta kay Go Yunjang. Ang pagiging tagapagmana ni Go Yunjang sa pamilya Go ay tiyak na mangyayari na. Ipinapahayag ko na simula ngayon, si Go Yunxiao ay aalisin bilang tagapagmana, at si Go Yunjang ang aalaga sa negosyo ng pamilya at magiging bagong tagapagmana. Matapos magsalita si Mr. Go, tumayo siya at naglakad patungo sa likuran ng clan hall. Hehe, Yunjang? Binabati kita? Alam kong kaya mo ito, at lahat tayo ay umaasa sa iyo. Matapos gawin ni Mr. Go ang huling desisyon, ilang matatandang tao na sumuporta kay Go Yunjang ang lumapit at nagsabi. Ngumiti si Go Yunjang at sinabi, mga tiyuhin, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin. Sa hinaharap, ang inyong mga dividend sa pamilya ay tataas lamang. Haha, sige, sige. Ang mga matatandang lalaki ay tumawa ng buong puso at sila lang ang nakakaunawa sa kahulugan ng mga salita. Sa oras na ito, ang mga taong sumalungat kay Go Yunjang sa simula ay lumapit din upang ipahayag ang kanilang pabor. Dahil walang silbi si Go Yunxiao, natural na hindi na nila siya tutulungan. Sa ngayon, mayroong isang malaking puno na parang si Yehan na nakasandal kay Go Yunjang. Kung magtatayo ka ng magandang relasyon, wala silang makukuha sa mga benepisyo sa hinaharap. Tungkol naman kay Go Yunxiao, nag-iisa siya sa sandaling ito, ang puno ay nahulog at ang mga unggoy ay nagkalat, siya ay nahulog, at walang mag-aalaga sa kanya, maging ang kanyang ama na si Go Chongshan ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Ito ang malupit na bahagi ng isang malaking pamilya. Kapag ikaw ay makapangyarihan, sino man ay lalapit sa iyo para magpakita ng pabor. Kapag nawala mo na ang lahat, walang makakakilala sa iyo. Lumapit si Yehan kay Go Yunxiao at lumuhod. Si Go Yunxiao, na nagmamaneho ng isang patay na kulay abong kotse, ay nakangiting nagsabi, Master Go, ano ang pakiramdam na nasa larangang ito? Yehan. Kinagat ni Go Yunxiao ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Yehan. Kung ang kanyang tingin ay makakapatay, napakaraming beses na niyang pinatay si Yehan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan. Hindi mo masisisi ang iba. Tinapik ni Yehan si Go Yunxiao sa balikat at tumayo, naglalakad patungo sa labas ng bahay ni Go. Tungkol naman kay Go Yunxiao, hindi na siya mabubuhay ng ilang araw pa. Ang sampal ni Yehan sa kanyang balikat kanina ay nagtanim ng isang madilim na enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman lamang ng mga tao na si Go Yunxiao ay namatay dahil sa depresyon. Walang ibang ebidensya ang matatagpuan. Para sa isang taong tulad ni Go Yunxiao na may malakas na pagnanais na maghayganti, tiyak na hindi siya iiwan ni Yehan sa mundong ito. Kahit na mawala na niya ang kanyang kapangyarihan at katayuan ngayon, walang garantiya na hindi na siya babangon muli sa hinaharap at papatayin siya upang makaligtas sa mundong ito. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Gamit ang talino at katalinuhan ni Go Yunjang, alam niya kung ano ang gagawin.
Kapag kinontrol na ni Guo Yunjang ang pamilya Guo at umakyat na ang posisyon ni Ziyang Xian, kung gayon ay magkakaroon ng 2 sa 3 pangunahing pamilya sa Xiangjiang. Ngayon na nasa kanyang panig na siya, ang natitirang pamilya Li ay hindi magkakaroon ng maraming problema kay Li Xinran bilang tagapamagitan. Sa puting daan, ang network ni Yehan ay unti-unting nabuo, at sa ngayon, ang underground world na lang ang natitira. Gayunpaman, habang papunta na si Yehan sa Zhongshan Villa gamit ang kotse, tumawag si Tu Zengxiong. Mr. Ye, tumatawag ang Shuai sect at ang left-hand league ng Jiulong. Nagpadala na ako ng mga tao para pigilan sila. Hindi ko alam kung anong mga utos ang mayroon si Mr. Ye. Sabi ni Tu Zengxiong sa telepono. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Mr. Tu, ipadala mo sa akin ang lokasyon, at dadalhin ko ang mga tao para tingnan. Kakain tayo ng maraming tao gaya ng darating nila. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono at tinawagan sina Leng Wufei at ang iba pa, hinihiling sa kanila na tulungan si Tu Zengxiong. Sina Leng Wufei at ang iba pa ay nasa kanluran pa rin ng New Territories, ngunit hindi mautusan ni Tu Zengxiong si Leng wala ng iba kundi sila, kaya't pinili niyang tawagan si Yehan. Matapos gumawa ng mga pag-aayos, sumakay din si Yehan ng kotse patungo sa kanluran ng New Territories. Sa pagkakataong ito, ang Shuai Gate at ang Left-Hand League ng Kowloon ay magkasama. Natural, hindi sila hahayaan ni Yehan na bumalik ng ganoon kadali. Ang bagay sa Baidao ay natapos na, at oras na para harapin sila ng lubusan. Patay na siya, at kaya niyang buwagin ang underground world ng Xiangjiang ng isang bagsakan, kaya makakabalik na siya sa mainland sa lalong madaling panahon. Ang lugar kung saan pumunta si Tu Zengxiong para pigilan ang Zuyiman at ang Left-Hand League ay nasa hangganan ng New Territories at Kowloon. Walang tao doon, at hindi pa ito nabubuo. Sina Leng Wufei at ang iba pa ay nauna na roon. Nang makarating si Yehan sa lugar na ito nang nasa lugar na siya, maagang pinahinto ng driver ang sasakyan, at hindi na niya nagawang magmaneho lampas sa madugong eksena sa harap niya. Bumaba si Yehan sa kotse, at tinapakan ng driver ang accelerator at tumakbo bago bayaran ang pamasahe. Kiba't balikat si Yehan. Tumingin siya sa madugong lugar sa harap niya. Matapos makialam sina Leng Wufei at ang iba pa, ang mga miyembro ng Blood Justice Sect at ang Left-Hand League ay halos pinahirapan at binugbog. Ang mga tao mula sa 2 lipunang ito ay dumating sa New Territories mahigit sa 1,000, ngunit wala pa ring epekto, pinapataas lang nito ang pagkawala. Ilang tao mula sa Zuyiman at Zuhanman ang nakauwi ng buhay sa huli. Ang pinakamahalaga ay ang mga master ng 2 club na dumating dito ay pinatay lahat nina Shaben at Lin Chi sa paraan ng pagkuha ng mga ulo ng libu-libong sundalo. Pinatay, ang isang ito ay sapat na upang magparamdam ng sakit sa Zuyiman at Zuhomeng. Kabanata 619. Kahit na ang ideya ni Hong Tiansheng ay subukan ang lakas ni Yehan, ang presyo ng pagsubok na ito ay napakataas, at halos mamatay ang 4 o 500 master ng Shuai sect. Mr. Ye, sa oras na ito, lumapit si Tu Zengxiong. Kahit na hindi siya nakialam sa labanan kanina, nanunood siya mula sa gilid. Labis na nasiyahan si Yehan dito. Wala akong lakas ng loob na harapin ito gamit ang mga tao sa ilalim ng aking kamay. Sabi ni Yehan, Mr. Tu, ayusin ang iyong mga tropa. Bukas ng gabi ay sasalakayin natin ang Kowloon. Matapos masakop ang Kowloon, si Hong Tiansheng ay mag-iisa na sa Xiangjiang Island. Madali nang sirain si Hong Tiansheng. Nang marinig ito, tumango si Tu Zengxiong at sinabi, nakinig ako kay Mr. Ye, ngunit. Ngunit ano? Tanong ni Yehan. Sabi ni Tu Zengxiong, Mr. Ye, sa ating panig ng Xiangjiang, kahit na ang pinakamalakas na lipunan ay ang Zuyiman, ngunit iyon lang ang para sa lipunan. Sa katunayan, mayroong isang mahiwagang si Hangchai sa Xiangjiang. Kapag may iba pang puwersa kung sila ay maninirahan sa Xiangjiang, at ang mga lokal na asosasyon sa Xiangjiang ay hindi makakalaban, ang si Hangchai ay makikialam, at natatakot ako na makikialam ang si Hangchai sa oras na iyon. Si Hangchai. Si Yehan ay nagsisikap na alalahanin ang 3 salitang ito sa kanyang isipan. Tila narinig na niya ang pangalang ito sa isang lugar. Matapos itong isipin ng mabuti, alam na ni Yehan kung saan niya ito narinig noon. Sa Tengchong Stone Gambling Festival, ang natalo ay pinrotektahan si Guo Yunxiao. Ang babaeng nagngangalang Yunkei ay nagmula sa si Hangchai, ngunit nang gusto siyang patayin ni Yehan sa kagubatan na iyon, pinigilan siya ni Cheng Jun. Napakagaling ba ng si Hangchai? Tanong ni Yehan. Mahirap sabihin. Sa madaling salita, ang si Hangchai ay parehong tao kay Mr. Ye at sa iyo na may mataas na kasanayan sa martial arts. Noon, ang Black Dragon Association sa Japan ay papasok sa underground world ng Xiangjiang.
Nang ang mga pangunahing club ay walang paglaban, ito ay si Hang Chai. Ang mga tao mula sa si Hang Chai ang nagpaalis sa grupong iyon ng mga maliit na Hapon, at mula noon, may mga chismis sa si Hang Chai na kapag ang Xianjiang Society ay nasa panganib, ang mga tao mula sa si Hang Chai ay maaaring hilingin na tumulong. Ang mahiwagang si Hang Chai ay talagang nakialam sa mga gawain ng underground world. Sumangkit ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi, kalimutan na natin ang si Hang Chai na ito, ang ating plano ay mananatiling pareho, kung ang si Hang Chai na ito ay talagang makikialam, ako ay natural, haharapin natin sila. Naiintindihan ko, Mr. Ye, maghahanda na ako agad. Ang si Hang Chai ay talagang hindi dapat maliitin, ngunit upang maging tumpak, ang isang tao sa si Hang Chai ay hindi dapat maliitin. Matapos umalis si Tu Zhengxiong, umalis sina Leng Wufei kasama ang mga kapatid na Chen, sina Sun Bumi at Zhou Lai ay lumapit. Nang marinig ito, nagtanong si Yehan, Sir, alam mo rin ba ang tungkol sa si Hang Chai? Tumango si Leng Wufei, at sinabi, sa huli, ang si Hang Chai na ito ay may malaking kinalaman sa MA. Nang ang Xianjiang ay isang kolonya pa, isang master sa MA ang nagtatag ng si Hang Chai dito, at ito ay dumami hanggang ngayon. Kanina, sinabi ni Tu Zhengxiong na ang maliit na rinig ko na rin ang pangyayari sa Japan, ngunit iyon ay noong sinalakay ng mga dayuhan ang underground world ng Xianjiang, kaya dumating kami rito, malamang na hindi makikialam ang mga tao mula sa si Hang Chai. Naiintindihan ko na. Dahan daw ang tumango si Yehan, at sinabi, Sir, may isang tao sa Xiangjai na hindi mo dapat maliitin. Posible bang may mga master na hindi mo kayang harapin? Sabi ni Leng Wufei, Oo. Ang babaeng ito ay tinatawag na Jingyi, siya ay isang babae na may nakakatakot na lakas. Naglakbay siya sa mainland noon, ngunit mayroon siyang record ng pakikipaglaban sa Diyos ng Espada nang hindi natatalo sa hangin, ngunit walang sino man ang naglakas loob na questionin ang kanyang lakas. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, mukhang kailangan nating mag-ingat sa Jingyi na ito. Mabuti na lang at hindi siya nakikialam. Kapag nakialam na siya, magiging isang matinding labanan ito para sa atin. Matapos ang isang maliit na episode, bumalik si Yehan sa villa na inayos para sa kanya ni Tu Zhengxiong. Bukas ng gabi, aatake siya sa Julong's left-hand league, kaya kailangan niyang mag-recharge muna ng enerhiya. Liz Manor? Sa pag-aaral ni Mr. Lee, nakaupo si Lee Xinran sa loob at nagbabasa ng magazine. Si Mr. Lee ay nakaupo pa rin sa mesa at nagbabasa ng economics, at ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ay pumasok mula sa labas ng pag-aaral, na tumitingin sa matanda at sa binata. Ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ay nagsabi sa isang eksena na hindi nag-uusap sa isa't isa ngunit mukhang napakaharmonya. Matanda, nalaman ko na ang taong kumilos sa stock market ng Goo ay isang tao mula sa panig ng Tinya sa Asia. Nang marinig ito, ibinaba ni Mr. Lee ang economics sa kanyang mga kamay at ngumiti. Ang Tinya ay talagang isang higanti sa industriya ng alahas, ngunit gamit ang kanilang lakas sa Asia, malamang na hindi nila kayang harapin ang stock market ng Goo. Dapat may iba pang mga tao ang kasangkot. Nang marinig ito, ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ay nakangiting nagsabi, ang matalas na pakiramdam ng matanda sa mall ay natural na mas mababa sa akin. Hehe, hindi nakakagulat. Pag-usapan na natin ito. Hindi ito isang bagay na magagawa ng mga ordinaryong tao na magnakaw ng 10% ng mga shares ng Goo nang hindi napapansin ito ng sinuman. Tumawa si Mr. Lee. Kumaway ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit at sinabi, ayon sa impormasyong nakuha natin mula sa ating investigasyon, ang taong ito ay dapat na ang kamay mula sa Europa. Siya nga, hindi nakakapagtaka, siya lang, isang higanti sa mundo ng pananalapi, ang mayroong mahiwagang kakayahang ito. Tumawa si Mr. Lee. Ang kamay ng Diyos, tanong ni Lee Xinran habang ibinababa ang magazine sa kanyang kamay. Sino pa ang mayroon bukod sa kanya? Sabi ni Mr. Lee, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay napakalakas na kahit ang higanting pinansyal, ang kamay ng Diyos, ay handang tulungan siya. Ngayon ay ganap na niyang nalutas ang mga hadlang sabay daw dito sa Xianjiang. Tingnan ito dahil hindi ko na kailangang tulungan siya, tungkol naman sa madilim na panig, na itatag na niya ang kanyang sarili sa New Territories, at ang susunod na hakbang ay ang Kowloon at Xianjiang Island. Napakagaling niya, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay walang kapintasan. Pinuri siya ng matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit. Sa sandaling ito, tiningnan ni matandang Lee si Lee Xinran at ngumiti, Xinran, ano ang tingin mo sa kanya? Lolo, anong klaseng pag-iisip ang tinutukoy mo? Kalmadong tinanong ni Lee Xinran. Lahat ng aspeto, sabi ni Mr. Lee. Kabanata 620.
Tumayo si Li Zinran at sinabi, siya ay isang bihirang talento, kahit na sa mga taong kapantay ko ng edad na kilala ko, walang makakapantay sa kanya. Siya ay matapang, mapagkukunan, at maingat. Mga kwalifikasyon. Personal, hindi mo pa nasasabi iyan. Ngumiti si Mr. Lee at sumipsip ng tsaa. Sabi ni Li Zinran, Lolo, alam ko ang ibig mong sabihin, hayaan mong imbestigahan ko siya at sagutin ang iyong tanong. Hehe, ikaw nga ang aking apo. Bueno, Lolo, sinabi ko na hindi ako makikialam sa iyong desisyon. Ipaalam mo sa akin kapag nagdesisyon ka na. Ang gabi sa labas ng bintana ay napakaganda, ang mga ilaw ng neon ay bumabalot sa lungsod, at ang lahat ng uri ng mga lalaki at babae sa lungsod ay naglalakbay-lakbay dito, namumuhay ng malaya. Kahit na ang mga taong ito ay nagmamadali para sa 3 pagkain sa isang araw, labis pa rin silang naiinggit ni Yehan. Upang mapuno ang kanilang mga tiyan at suportahan ang kanilang mga pamilya, ang mga ordinaryong tao ay talagang ang pinakamahusay. Hindi sila gaanong nakakakita, hindi gaanong nakakaalam, at natural na wala silang gaanong dapat dalhin. Ang mga ordinaryong tao ay may mundo ng mga ordinaryong tao, wala silang akses sa dugo at dugo ng underground world, ngunit iba ito sa mga ilog at lawa. Ang mga tao dito ay nabubuhay na nakasabit ang kanilang mga ulo sa kanilang mga sinturon. Maaaring sila ay umalis ng patagilid sa umaga at bumalik ng tuwid sa gabi. Sa makatuwid, hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa maraming bagay na nangyayari ng palihim sa pagitan ng mga club at club ng Xiangjiang. Nang si Yehan ay nakatayo sa harap ng bintana na tumitingin sa kaakit-akit na lungsod sa labas, isang tawag mula sa China ang dumating sa kanyang mobile phone. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang tawag na ito ay hindi galing kina Zhou Yuner at iba pa. Kung ito ay iba ang dapat na kumakatawan sa nangyari sa bansa. Holy Son, ako ito, Huang Wat Iyan. Ang tinig ng biyanan ni Yehan-san na si Huang Wat Iyan ay narinig sa telepono. Sabi ni Yehan, biyanan, may nangyaring masama ba sa China? Sabi ni Huang Wat Iyan, ilang eksperto mula sa Bangzi Kingdom ang dumating sa bansa at hinamon ka sa pangalan. Bilang karagdagan, nakakita rin sila ng mga bakas ng Little Japan sa Shanghai City. Marahil ay may masamang intensyon silang dumating. Bangzi Gyujin Family, Little Japan Black Dragon Association. Sabi ni Yehan na may singkit na mga mata. Tama iyan, sila nga. Nagpatuloy si Huang Wat Iyan, bukod pa rito, gumawa ka ng maraming ingay sa Xiangjiang, at ngayon maraming tao sa bansa ang nakakaalam na bumalik ka mula sa kamatayan at binaril si Wu Chanzhen. Ang mga taong pansamantalang nakulong sa bansa sa pamamagitan natin, kailangan mong lutisin ang bagay sa Xiangjiang sa lalong madaling panahon, kung pupunta sila sa Xiangjiang, ang iyong sitwasyon ay magiging napakamagulo. Sabi ni Yehan, biyanan, subukang pigilan sila hanggat maaari, ang mga taong ito ay hayaan akong bumalik at harapin sila, at ang kaligtasan doon ay depende sa inyong angkango. Huwag kang mag-alala tungkol doon, gamit ang ating angkango at ang tamad na daosang si Xiao Qingshan sa Shanghai City. Ang lahat dito ay ligtas, kailangan mong maging maingat doon, si Nishang ay dumating na sa Shanghai City, at ano, bahagyang kumunat ang noo ni Yehan. Nishang, buntis siya sa maliit na Shengzi. Ano, buntis si Nishang. Nagulat ang ekspresyon ni Yehan, at isang saya ang sumilay sa kanyang mukha. Ito ay mas magandang balita para sa kanya kaysa sa anumang ibang balita. Hindi naman handa si Yehan na maging ama, sa kabaligtaran matapos makipagtalik kina Zhou Yuner at iba pa, nagawa na ni Yehan ang mga paghahanda. Sabi ni Huang Wat Iyan, kaya, bumalik ka ng mabilis, ang taong pinakagustong makita ni Nishang ngayon ay ikaw. Alam ko na ang tungkol sa aking biyanan, bigyan mo ako ng 1 linggo, at agad akong babalik sa mainland matapos kong ayusin ang lahat sa Xiangjiang. Masayang ibinaba ni Yehan ang telepono. Mayroon siyang sariling anak kahit na hindi pa siya ipinanganak. Ngayon, makinig matapos marinig ang mga salita ni Huang Wat Iyan, nakaramdam si Yehan ng pagnanais na magmadali pabalik sa mainland. Gusto niyang makita ang babaeng iyon at ang hindi pa isinisilang na anak sa kanyang sinapupunan. Hintayin mo ako, babalik ako para makita ka agad. Tumayo si Yehan sa harap ng bintana at tumingin sa direksyon ng mainland, ang kanyang puso ay hindi na maaaring maging mas excited. Nasaan ito? Lumabas ka at sumama sa akin. Tinawagan ni Li Zinran si Yehan matapos siyang lumabas sa pag-aaral ni Mr. Lee. Sa kabilang panig ng telepono, matapos pakalmayan ni Yehan ang kanyang kaguluhan, tiningnan niya ang langit sa labas, hindi pa masyadong maaga o huli, 9:00 na. Sabi ni Yehan, sige, nasaan ka, hahanapin kita. Matapos malaman ang lokasyon ni Li Zinran, humingi si Yehan ng kotse kay Tu Zengxiong.
Ito ay isang limited edition na Bugatti Veyron sports car. Si Li Xinran ay nasa tuktok ng isang mataas na tore. Napakalalim na ng gabi, hindi talaga maintindihan ni Yehan kung ano ang ginagawa ng babaeng ito sa isang napakataas na tore, ngunit wala nang magagawa si Yehan kundi pumunta dahil mayroon siyang appointment sa isang magandang babae. Nang makarating si Yehan sa tuktok ng mataas na tore na ito, tumingin siya sa paligid. Dito, halos makita niya ang karamihan sa ilog Xiangjiang at makikita niya ang tanawin ng gabi. Sinabi mong gusto mo ang tanawin ng gabi ng Xiangjiang. Paano naman ang lugar na ito? Hindi lumingon si Li Xinran, ngunit alam niyang naroon na si Yehan. Lumapit si Yehan, hinubad ang kanyang Amerikana at inilagay ito sa mga balikat ni Li Xinran at sinabi, ang posisyong ito ay talagang maganda, nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na nakatayo sa tuktok at tinatapakan ang bundok. Mabuti na may ganitong pakiramdam. Umaasa akong isang araw ay makakatayo ka talaga sa tuktok at tatapakan ang magagandang bundok at ilog. Sabi ni Li Xinran, alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito? Umiling si Yehan.